Corinthians chapter 6 verse 19. So dito po ay mga Kristiyano po yung pinag-uusapan dito. So bagamat po sila ay mga Kristiyano na, so pinangaralan po sila ni Apostol Pablo. Kasi po yung ginagawa nila ay parang makamundo pa rin o worldly. So sabi nga po niya ron sa verse 7 or 8 hanggang 8, hindi ba dapat kayo yung padaya? Bakit kayo pa yung nandadaya? Amen. So maraming Kristiyano sa Corinto during that time na bagamat sila ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo pero hindi pa rin nila maiwasan yung pamumuhay bilang isang tao, bilang makamundong pamumuhay. Amen? Meron pa rin silang ginagawang mga bagay na hindi nakalulugod sa ating Panginoon. Basahin po natin chapter 6 verse 7. Basahin po. Sa katunayan, ang magkaroon kayo ng usapin laban sa isa't isa ng pagkatalo para sa inyo, bakit hindi ninyo hayaan na lamang na kayo'y gawa ng masama? Bakit hindi na lamang kayo padaya? Ngunit kayo pa mismo ang gumagawa ng masama at nandadaya, at ito'y sa inyong mga kapatid. Kalinaw po, di ba? Kalinaw sinasabi ng Biblia na dapat daw po ay yung mga Kristiyano hindi na gumagawa ng mga masama. Pero ang mga taga-Corinto during that time, sila pa yung gumagawa ng mga negative na bagay. Bagamat sila tinatawag ng mga Kristiyano na. Meron ba rito nun? Wala po nag-amen. Praise God. So, nandadaya ba tayo? Meron ba rito nun? Sabi mo sa sarili mo, kung ikaw yun, nagbabago na ako. Amen? Praise you, Jesus. Sa mga bagay na nagbibigay ng kapahamakan. Kaya, pinangaral ni Apostol Pablo, galit na galit si Apostol Pablo rito sa pangangaral, kasi ayaw niya na mapahamak yung mga taga-Corinto. Amen po? Kung tutuloy po natin yung pagbasa, basahin po natin. Verse 9, hindi ba ninyo nalalaman ang mga masamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga makikiapin, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga nangangalunya, mga binabae, mga nakikiapin sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura. Sino po ito yung mga nagmumura? Meron pa po ba? Lana? Amen? O ang mga nanggagancho ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hello? Nanggagancho, diretso po natin, baka merong ito yung nambubuli. At ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nahugasan na kayo. Ginagawa na kayong banal at inaringganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at ng Espiritu Santo. Hallelujah. So yung mga mapagmura dito, ang sabi ng Biblia, hindi raw po magmamana ng kaharian ng Diyos. Amen? Talagang pinagdidiinan dito ni Apostol Pablo yung mga negatibong bagay na ginagawa ng mga taga-Corinto. Bagaman sila tinatawag na mga Kristiyano. Hello? So kasama na rito yung mga nambubuli, totoo po yun. Kasama rito yun. Yung mga masasamang gawain, yung panlalait na tinatawag. Sabi po sa Mateo chapter 5, yung plakang tinatawag doon, yung raka, yung tinatawag na panlalait, ay mapapasapoy daw po ng impyerno. But hindi po natin dapat ginagawa yon, dapat palaging pagmamahal. Ang ibinibigay po natin sa ating mga kapatid, amen po ba? Hindi ba sabi rito, sa halip na kayo'y gumawa ng masama, dapat
Salit na kayo yung nandadaya, dapat kayo yung nagpapakukupa, hindi kayo nandadaya. May nagtatago sa likod. Amen. Tandaan po natin, ang mga bagay na makamundo o yung makalaman na tinatawag, ito po ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yung mandarambong, yung kasama sa mga pandaraya yan, yung pandarambong, tandaan po natin. Ano po ba yung pinakamababaw ng Tagalog ng pandarambong? Pandaraya. Pandaraya, di ba? Pandaraya pa rin po yun, yung pandarambong. Mga negatibong bagay na ginagawa ng mga tiga-Korinto. Kaya sinabi rito ni Apostol Pablo sa verse 19, o hindi ba ninyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Pag sinabing templo ng Espiritu Santo, banal, holy. Ang sabihin, paano mananatili ang Diyos sa inyong mga katawan o sa inyong mga buhay kung gumagawa pa rin kayo mga negatibong bagay. Di ba? Kasi ang Holy Spirit banal, ayaw niya ng mga pangit na bagay, ayaw niya ng mga pandaraya, pangkukulam, o anong mga negatibong bagay na ginagawa ng tao. Pag umalis sa inyo ang banal na Espiritu, tandaan nyo, kawawa kayo. Amen? Templo tayo ng banal na Espiritu, mga Kristiyano. So dito po sa verse 20, ito rin po yung dapat nating ginagawa. Dito po tayo magpo-focus. Inintro ko lang po yung mga negatibong bagay na ginagawa ng mga taga-Korinto during that time. Sa verse 20 po, basahin po natin ulit. Sapagkat kayo'y binili ng isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Kanina, ipinakita nyo kung paano nyo niluluwalhati ang ating Panginoon. Amen. Kasi church, hindi mo mararamdaman ang presensya ng Diyos kahit na napakaganda ng boses mo rito sa unahan. Kahit na talagang hangang-hanga sa iyo yung inyong mga ka-churchmate, pero hindi bukal sa puso mo. Amen? Pero pag bukal yung pag-awit mo dito sa unahan at pag-awit mo dyan sa likod, mararamdaman mo mga ngapal yung pakiramdam mo talagang magaan na magaan. Ganyan ang Holy Spirit. Amen. Kasi ang Holy Spirit, pag-iyakin ka pero hindi masakit sa pakiramdam. Di ba? Maluluha ka sa pagpupuri sa Kanya pero hindi mo mararamdaman na api ka. Mararamdaman mo na magaan yung pakiramdam mo. Gusto niyo bang lagi maramdaman yon? O gusto niyo maramdaman yung mga problema sa nangyayari sa mundong ito? Paano ba natin gino-glorify ang Lord? Paano ba natin pinupuri ang ating Panginoon? So para po mapuri natin ang Panginoon, tatlong bagay na kailangan po natin gawin. Ito po ay lagi nyo nang narinig sa mga preaching ng iba, pero ito yung binigay sa akin ng Lord ngayon. Kasi marami sa mga Kristiyano ngayon na hindi na nagagawa yung mga bagay na ito. Paano mo mabibigyang lubog ang Diyos sa buhay mo kung hindi ka laging naglalaan ng oras sa Panginoon? Hello? Ba't nga sasabihin mo, Kristiyano naman ako, hindi naman ako gumagawa na, hindi na ako nagmumura, mabait naman ako, sinusunod ko naman nung nakasulat sa banal na kasulatan. Unang bagay na kailangan mo, magbigay ka ng oras sa Panginoon sa araw-araw ng buhay mo. Magagawa ba natin yun, church? O 24 oras, ang isang araw, ilang oras lang na ibibigay mo sa Panginoon. May time ka ba para sa Panginoon? Hello? Kung gusto mo na maramdaman palagi ang Panginoon, lagi mo siyang kausapin. Lagi kang maglaan sa Kanya ng oras.
sa pagkagising mo sa umaga. Lord, salamat. Narito ako, buhay pa, malakas. Narito ako dahil may purpose ka pa sa buhay ko. Dahil ginising mo akong umaga. Lord, salamat sa mga blessing. Pag may natatanggap ng blessing, pag may naranasan ng pagsubok, Lord, salamat sa mga pagsubok. Ang mga pagsubok na ito ay nagbibigay kalakasan sa akin. Sa bawat pagkain mo, nagpe-pray ka ba? Amen. Lord, salamat sa mga biyayang ito. Pagpalain mo ito. Magsilbing lakas ng aking physical na katawan. Yan lang yung pray sa pagkain, di ba? Kasi ang ating physical na katawan ay mahina lamang yan. Tandaan po natin. Pero ang Diyos yung nagbibigay sa iyo ng kalakasan araw-araw. Yung Diyos yung nagbibigay sa iyo ng kagalingan pag ikaw ay may karamdaman. Panginoon, may karamdaman ako ngayon eh. Sabit ka. Mahawag ka sa Panginoon. Kasi kahit humihiling tayo sa Panginoon, pag lagi natin kinakausap ang Panginoon, hindi pagbibigay po ng oras sa Kanya. Kasi naniniwala tayo sa Kanya. Amen? Lord, pegi naman nun, pegi nun. Hindi po, kahit po lagi kang manghingi sa Panginoon, ang Diyos bukas ang Kanyang palad para ibigay ang lahat na iyong hinihiling. Kung madalang pa sa kanya ng tagaraw na kausapin mo ang Lord, paano ka nabibigyan? Baka minsan, di ka nakilala ng Panginoon. Di ba nga sabi nun? Lumayas kayo sa aking harapan, kayo mapaggawa ng masama. Hindi ko kayo nakikilala. So, pero tayo mga Kristiyano, na pinanahanan ng templo ng banal na Espiritu, dapat lagi po tayong nakakonect sa Diyos. Lagi po tayo natin kinakausap ang Panginoon. Hindi ba? Kasi ang Lord, ayang-ayang ibigay sa atin lahat eh. Yung problema sa financial, lahat tayo makakaranas nun. Pero, ngayong mga petsa na ito, makakaramdam ako ng kulang ng sa financial, pero hindi ako nalulungkot. Hindi ako nangangamba. Dahil alam ko, may parating na mas malaking biyaya ang Panginoon sa akin. Amen! Amen? Sa bawat ginagawa mo sa Panginoon, hindi mawawalan ito ng kabuluhan. Saan mababasa yun? Kung nagbabasa po tayo ng Biblia. Sa bawat ginagawa po natin, hindi nawawala ng kabuluhan sa Panginoon. Tingnan mo nga kung tama yung pagkatanda ko, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ito kahit ba? Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, niyamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Bawat ginagawa mo sa church, bawat ginagawa mo araw-araw para sa Panginoon, hindi nawawalang kabuluhan. May value. Sabi mo sa katabi mo, may value. Di ba yung ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin na napakatagal ko na rito sa church pero walang nangyayari pa sa aking buhay. Hindi. Inihahanda ka ng Panginoon sa mga mabubuting bagay na inilalaan niya sa para sa iyo. Amen? Amen. Mas maganda yung matagal mong hindi nakukuha yung naisin mo pag binigay sa iyo ng Panginoon. Kayang-kaya mong i-manage. Amen po ba? Kayang-kaya mong gawin lahat ng bagay na yon. Kasi kung ibibigay sa iyo, hindi mo pa alam, hindi mo pa kabisado, baka madali mawala sa iyo yung bagay na yun. Pero po, kapag talagang hinog ka na at hindi hinog sa pilit, kasi pag hinog po sa pilit, maasim po yun. Hello, there's maasim. Ano yung tsura ng tao pag kumakain ng maasim? Maganda po ba tingnan? Ang cute po nila yan. Tingnan po natin, model po natin si Brother Ian. Yan po yung maasim. Hallelujah. Praise be Jesus. Pero pagka
Maganda yung ngiti mo. Hindi na maganda, kuya. Hindi ilog sa pilit. Smile nga na maganda dyan. Ngiting totoo. Yung natural yung maganda. Ate, Ayan po. nakita mo sa ating may ate. So yung sa ngiti pa lang, Asim pa rin. nakukuha mo na yung attention ng asawa mo. Smile pa lang. Diba? Ganyan. Sana all. Kasi pag nakasimangot, nasin, hindi maganda. Ganyan po yung hilog sa pilit. Pero pagka hilog na at totoong napakatamis. At tulad ng mag-asawa, habang lalong tulad ng alak, habang tumatagal, lalong sumasarap, sabi nga ng kasabihan. Pero sa ating mga Kristiyano, habang tumatagal yung ating pagkasama, lalong sumasarap. Yung pagmamahala natin sa isa't isa. Ngayon po ba? Kapag kasi lagi tayong magkakasama, like for example, sa iglesang ito, lagi tayong may oras, lagi tayong magkakasama, magkakapatid sa Panginoon. Amen. Hindi ba napakasaya? Buong araw. Buong araw, narito ka sa church. Kuminsan, ayaw mo na umuwi. Gusto mo lang maghapon dito. Doon pa tayo sa baba, sabi nga ni Brother Ian, pagka tayo, may gagawin pa tayo. Mamaya na, maaga pa. Di ba? Hello, church. Ganon din ang Panginoon. Pag lagi mo siyang binibigyan ng oras, lagi kang nananalangin sa Kanya, ayaw kang iwanan ng Panginoon. Hindi Kanya kailanman katalikuran ng Kanyang paningin. Pagpus ginagawa mo, pinagmamasdan ng Panginoon. Pag nagkakamali ka na, oops, anak, mali yan, huwag yan. Di ba? Kasi konektado ka sa Panginoon eh. May time ka para sa Kanya. Lagi siyang aware sa mga ginagawa mo. At lagi siyang nagsusupply ng lahat ng pangangailangan mo. Dahil inuuna mo siya palagi. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things should be added unto you. Lagi ko po itong sinasabi sa bawat preaching ko dahil ito yung dapat gawin ng mga Kristiyano. Pag inuuna natin ang Panginoon, binibigyan natin ang glorify natin ang Lord, at hindi natin ginagawa yung mga worldly na pamumuhay, yung mga negative na ginagawa natin, tandaan mo, hindi matatapos ang tao ito. May magandang bagay na ibigay sa iyo. Hello? Una po, time. Oras. Para mag-glorify mo ang Lord, bigyan mo siya lagi ng oras. Kahit na sa gabi, magbigay ka lang ng 15 minutes sa panalangin. Tandaan mo, 24 oras kang nabubuhay sa mundo. 24 oras kang humihinga. 24 oras na nagtatrabaho sa iyong Panginoon. Yung bang kalahating oras, kalabisan, para ibigay sa Kanya sa panalangin? Kalabisan po ba yun? Sa gabi, sa pagtulog? Hindi po, di ba? Tulog. Kasi, ang 24 oras ng Panginoon, gumagawa siya 24/7, hindi siya tumitigil sa iyo dahil kapag tumigil ang Panginoon sa iyo, hindi ka nahihinga. Kasi siya yung nagbibigay ng hininga sa atin sa araw-araw. Amen? Amen. 30 minutes sa panalangin, 15 minutes sa panalangin, ibigay mo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon naman, nakapokus sa buhay ng bawat isang Kristiyano na tumanggap sa Kanya. Kasi napakahalaga natin sa Panginoon. Tandaan natin yun, napakahalaga mo sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, napakahalaga mo sa Panginoon. You are precious. Sabi nga sa Isaiah, you are precious in my sight. Sabi niya kay Isaiah, and I love you. Pero nung nabasa ko yung verse na yon, wala na si Isaiah. Ako na yung pinakausap. Pag nagbabasa ka ng Bible, sabihin mo katabi mo, you are precious. Christian, you are precious in my sight. You are precious. Sabihin mo sa sarili mo, Christian, you are precious in my sight. And I love you. You are precious. Wow. I'm precious. Dito mo, napakahalaga natin. Hanapin mo. Pag sinabing mahalaga, may value ka.